I am glad to come here to attempt to show you a solution for a chemical engineering problem that had no solution at the time. Sa mahigit 100 taon mula pa sa pananaliksik noon ni Leonardo da Vinci at ilan pang kilalang mathematicians, itinuturing ang Navier-Stokes equation na isa sa 7 pinakamahirap, komplikado ngunit pinakaimportanteng bukas na palaisipan sa mundo ng matematika na magpahanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na solusyon. Kaya naman naging malaking pribilehyo ito para sa mga propesor at mga inhinyerong mag-aaral ng Universidad ng Pilipinas na personal na mapakinggan ang pagtalakay ni Dr. Amador Moriel ukol sa eksaktong solusyon nito sa Navier-Stokes equation. Malaki ang ginagampanan ng Navier-Stokes equation upang kalkulahin ang turbulence o ang pabago-bagong galaw sa agos ng likido o hangin. Pangkaraniwan itong nangyayari sa mga eroplano o di kaya ay sa mga submarino. Para sa mga engineers, mapaprofessional, propesor, mag-aaral at mga researcher sa buong mundo, malaking tulong na mabigyang solusyon ang isa sa itinuturing na pinakamahirap na katanungan sa pag-aaral ng matematika. Mula sa pagiging propesor ng pisika sa iba't ibang universidad at sa mahigit 1 dekadang pag-aaral ukol dito, ay ibinahagi ni Dr. Moriel ang pinakasimple at pinakamaiksi umanong solusyon sa Navier-Stokes equation. Over x and find expression for p. So, I have found the solution for ux, uy, uz, and then p by a philosophical shift, meaning I put this one here from the right-hand side to the left and consider the unknown. So you see the 2 mathematical tricks there. First is the trick of using this new identity, which I urge everybody to test. Dahil tanging ang mga inhinyero lamang ang mas nakauunawa sa aspetong ito, minabuting magkaroon ng isang press conference kasama ang ibang mga mamamahayag ng telebisyon, radyo at pahayagan upang mas maunawaan kung ano nga ba ang magandang maidudulot ng pag-aaral na ito para sa mga ordinaryong Pilipino. Mula sa press conference ay sinabi ng propesor na malaki ang maiaambag nito unang-una sa climate modeling. Pangalawa ay sa microfluidics para sa aspeto ng medisina, lalong-lalo na sa sirkulasyon ng dugo. Anything that has to do with microfluidics will probably find application in medicine. Pangatlo ay ang aerodynamics na maaaring mapakinabangan upang makatipid ng enerhiya at higit sa lahat ang makabuo ng ligtas na disenyo ng mga sasakyan gamit sa transportasyon. To save some energy conservation, it could help in the design of windmills, the design of boats, the design of military aircraft, airlines. I mean, the applications to existing technology are quite a lot. Dagdag pa ni Dr. Moriel na labis umanong nakababahala ang paggawa ng tao ng malalaking eroplano tulad ng mga Airbus. Mapanganib daw ito lalong-lalo na ang nakasalalay dito ay ang kaligtasan ng mga pasahero. In my view, the continuous scaling up of airplane sizes may be disastrous. Because the equations are not scaling free. If you have an airplane that flies and you just change its scale, will it also fly? And if it flies, to what dangers are you subjecting the airplane? Mula po dito sa UP Diliman, Calvin Guba nag-uulat para sa Newslink Rizal.